Sige, i-discuss na lang natin to. Less energy. Less energy, less happy. O sige, ganahan natin ng konti. Nalilibang kayo, ha? O ito, sabi naman ni, alegasyon ng EJK ni Garma sa ilalim ng Duterte admin, hinahanapan na ng matibay na ebidensya ng DILG. O, tingnan ninyo. O, mga taga-Meralco, pasok. Bagong DILG chief, nanindigang inosente ang Duterte administration at mga isinasangkot na opisyal ng kapulisan kasunod ng paratang ni dating PCSO Chair Royina Garma. Palakpakan natin ang ating bagong DILG Secretary. Sabi ng ating bagong DILG Secretary na inosente ang nakaraang administrasyon sa paratang nitong Garma na ito. Sige, play. Saan ay madugong drug war noon ng pamahalaan. Si Paul Montibon magbabalita. Sa 5 araw na pag-upo niya bilang bagong DILG Chief, kaliwat kanang isyu ang agad na hinarap ni Interior Secretary John Vic Remulla. Isa na rito ang mainit na usapin tungkol sa alisyong extrajudicial killing habang isinasagawa ang drug war campaign sa ilalim ng Duterte administration. Daging sentro nga sa pagdinig ng Quad Committee sa... Pucha, basta ganyan ang itsura, chismosa yan. Ang paratang ng isang dating PNP official at former PCSO Chair Royina Garma na nagsasangkot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilang matataas na opisyal ng PNP sa pagkamatay ng mga individual na sangkot sa paggamit, pagbibenta at malawakang kalakalan ng illegal na droga sa bansa. Pero para kay DILG Chief Remulla, ang mga isinasangkot na personalidad o grupo ay nananatiling inosente sa aligasyong ito hanggat walang napipresentang matibay na ebidensya. Yan ang pinakamagandang ginawa mo, Gobernor, dating Gobernor, ngayon DILG Secretary Remulla. Huwag kang gumaya sa kuya mong sinusundo na ni kamatayan. Very good ka dyan, John Vic, ha? Ganyan naman dapat. Yan ang magandang gawin mo, wag mong tularin si Abalos na masyadong papogi, gusto maging senador, kaya gusto maging action star. Tama yan, John Vic. Kahit magkapatid kayo, kung maayos ang trabaho, kung magkapatid kayo ni Boying, kung maayos ang trabaho ninyo at maayos ang trabaho mo kaysa kay Boying, okay kami sa'yo. Eh kung halimbawa, katulad ng sinabi mo na hindi natin pwedeng sabihin na guilty sila hanggat wala kayong ebidensyang pinapakita, puro kayo salita Hanggat puro kayo salita at walang nagsasampa ng demanda at hindi pinatutunayan sa korte na talagang may saysay at may katotohanan yung mga sinasabi ninyo, mananatiling inosente yung mga inaakusahan nyo. At besides, very degrading yan. Yung mga paratang ninyo, hindi lang doon kay Bongo, kay Bato at kay Duterte, pati sa buong kapulisan. Sa lahat ng sangkapulisan, degrading yan, very degrading. Kaya dapat magprotesta kayo dito. Hindi kayo dapat pumayag na sinisira-sira yung reputasyon ninyo. Laban sa kanila. We have to understand that they are innocent until proven guilty. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Yaan ang meron si John Vic Remulla na wala si Abalos. At wala yung kuya niyang lulong sa antibiotic. Hindi ba? Kaya okay ka dyan, John Vic Remulla. Sana consistency is the key. Sana hindi lang ito simula, Sir, gusto namin tong naririnig namin sa iyo, Gusto namin ganyan, patas lang. Wala ka pa naman sigurong balak tumakbong senador, no? Kaya patas lang, sir. Tama yung ginagawa mo. Pag tinanggal ka nila dyan, dahil sa pagiging patas mo, magkakaalaman, di ba? So we must not judge them already according to the testimony. They have to go through the process. You have to understand that any testimony given in Congress is done under oath. So that takes the form already of a direct testimony and can be used by the police as a initial point of investigation and to file charges. But we always caution you that we will wait
till the final report is over before all actions are done. Ganyan dapat. Palakpakan natin si John Vic Remulla. John Vic, very good ka dyan, ha? Oh, nakita mo, Marbil? Nakita mo kung paano? Ganun dapat. Oo, you are innocent until proven guilty. Hindi yung nakasanayan ninyo ng mga amo mo na guilty. Oh, child abuse. Pugante. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, pag nagsalita to ng mali bukas, babanatan natin. Ngayon, tama yung sinasabi, kaya palakpakan natin. Sana laging ganyan, sir. Sana tayuan mo yung ganyang prinsipyo. At sana ma-influence mo yung mga taong nasa tabi mo. Yung mga nasa paligid mo. Sabi ko nga kung meron talagang dapat na nag-o-oppose dito, si Marbil. Dapat si Marbil ang magsabi na ako, general ako ngayon, ha. Wala akong narinig na ganyan. Kahit nung panahon ko, wala akong narinig. Di naman ako HPG dati. Bago ako mag-HPG, naman ako noon. Oo, pulis naman akong pangkaraniwan. Wala naman akong narinig na ganyan. O, di ba dapat ikaw mismo yung sumagot niyan? Meron ba o wala? Pero tikom ang bibig niyan. Ewan ko kung bakit. Gayunpaman, tuloy pa rin ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan para kumalap ng mga testimonya na tatayo mula sa mga aligasyon sa umunoy drug war campaign ng pamahalaan. Well, I think we have to wait till the full revelations are announced. I think pretty soon there will be corroborative testimonies that will abound. I think with the testimonies, some of the court cases will be opened. But again, let's wait till the final hearings and final recommendations of the Quadcom are done, and then subsequent actions will be taken. But taking to light, several cold cases are now being reopened. But in advance of what she said, that's a developing matter which we have to wait till the full testimonies are given. Ang galing ni John Vic, ha? Talagang very statesman. Hindi katulad yung ganun ng ganun. Alam nyo kasi mga kababayan ko. Kasi ganito yan. Yung war on drugs na yan. Very firm, di ba? Ganyan dapat. Ganyan pag umarap sa camera, kailangan maayos, malinis, isputing. Kailangan yung mga statement mong binibitaw mo talagang matigas yan, matibay. Hindi yung kasi alam niyo naman yung mga kababayan ko. Very good. Samantala, sanayin naman ng PNP sa pahayag ng DILG na pag-aralan muna ang kanilang magiging hakbang laban sa mga isinasangkot sa testimonya ni Garma. Depende sa ilalabas na rekomendasyon ng Kongreso hinggil sa umunoy EJK issue sa nakaraang administrasyon. Habang bukas din ang PNP para sa mga dating pinuno at opisyal nito para magpaliwanag sa partisipasyon nila sa war on drugs ng pamahalaan. On our part, we already have meron na po kaming committee na to really investigate po dun sa all the allegations being made by Colonel Garma regarding po dun sa EGK and other matters, no? So, we're just waiting po. So, tuloy-tuloy po yung investigation natin. And we have to present it dun sa kung sabi nga ng ating SLG. We have to wait for the full ng Quad Committee doon sa kanilang investigation. But what we're doing right now is to really get more the information. So by the time na kailangan ng Quadcom yung talagang resulta ng police natin, we can easily give it to them po. Magugunitang sinabi na noon ng PNP na Labo, no? Ang labo no yung statement ni Marbil, paikot-ikot. Wala tayong natutunan, no? Ganun, no? Ba't ganun si Marbil, no? Nag-gets niyo yung sinabi niya. Ulitin natin, ha? Tinan niyo yung statement niya. Tinan niyo. Kung may maintindihan kayo, ito. Partisipasyon nila sa war on drugs ng pamahalaan. On our part, we already have meron na po kaming committee na to really investigate po dun sa all the allegations being made by Colonel Garma
regarding po dun sa EGK and other matters, no? So, we're just waiting po. So, tuloy-tuloy po yung investigation natin. And we have to present it dun sa, kung saan natin, kung sabi nga ng ating SLG. We have to wait for the full na Talaga? Gulo-gulo mo naman magbigay ng statement? Ang linaw-linaw nung statement ni Diba? Parang kasi ganito. Nag-ano na tayo, tuloy-tuloy investigation natin. Actually, nag-iintay lang tayo ng utos ng sinasabi nga ni DILG. Kasi ganito yan. Kala mo, di makapagsalita na maayos. Ganito lang yan. Katulad po na sinasabi nila, gumawa na rin po kami ng advance investigation dahil naririnig po namin yung mga allegations dyan sa sa committee, sa Quadcom. So kami po, tinitake note po namin kung ano yung mga narinig namin mga allegations doon, and we are doing confirmations proactively dito sa ating organization para by the time na hingan tayo ng data nitong ating Quadcom, meron tayong may pepresenta. Ganun. Habang nagsasalita, ang gulo-gulo. ng Quad Committee doon sa kanilang investigation. But what we're doing right now is to really get more the information. So by the time na kailangan ng Quadcom yung talagang resulta ng pulis natin, we can easily give it to them po. Di ba ang gulo-gulo? Hindi niya ma-articulate. Diba, we are also conducting our investigation according sa ating mga naririnig. We are looking at data, documents, and tinitingnan din natin itong mga naririnig natin na ganito, na ganyan, yung dyan sa reward system. We are asking yung mga dating police PNP chiefs aside from Senator Bato para yung mga makokolekt namin ng mga information, datas, and records. Kung hihingin sa atin, at least hindi na tayo matatagalan, no? Di ba? Magugunit ang sinabi na noon ng PNP na nakahanda ang kanilang mga dokumento para panindigan ang mga operasyong ito sa ilalim ng drug war campaign ng dating administrasyon. Sa gitna ito ng tangkang pagpasok ng ICC sa Pilipinas hinggil sa isyu ng umunoy paglabag sa karapatang pagtao sa kampanya laban sa iligal na droga. Ngunit hanggang ngayon, di pa rin umuusad ang investigasyon ng ICC sa bansa. Di maikakaila na sa ilalim ng Duterte administration, halos nalinis nito ang bawat sulok ng Pilipinas sa isyu ng paggamit, pagbibenta at iba pang may kaugnayan sa paggamit ng illegal na droga na siya namang naging tatak ng kanyang panunungkulan sa loob ng maiksing panahon lamang. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Sa loob lamang ng maiksing panahon, naayos kahit papaano ni PRD, na ibalik ni PRRD sa mga Pilipino yung lansangan. At kahit sino ang tanungin ninyo patungkol dito, kahit sinong Pilipino ang tanungin ninyo, talagang yan ang sasabihin ng mga kababayan natin. Oo, sa kung ano yung mga naaalala nila, natatandaan nila. Oo, kung ano yung natatandaan nila sa war on drugs sa legasiya ni PRD nung siya yung naging presidente. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong